guys, magandang araw. So meron akong bagong tutorial pag open line ng ating packet wifi, pero hindi na to bago actually kasi ginagawa na to ng ibang YouTuber. So ang purpose nito is i-open line natin kasi gamit na gamit ito tuwing may mga sakuna or mga emergency, kasi tulad nung nakaraang bagyo, nung si Bagyong Edith, nawalan halos lahat dito sa Mindanao ng signal. May na-restore man pero yun nga, may na din. So gamit na gamit siya kasi battery operated lang, hindi tulad nung mga modem natin na kinakailangan talaga ng plug na 120 volts. So ito yung exact model A5573C. 4G LTE lang po ito ng packet wifi natin. So naka-insert dito is dito, kita nyo naman kanina wala siyang signal, naka-red yung signal bars nya. So sa loob ng ating packet wifi, doon sa kanyang dashboard, sa device information section nya, kakopy po natin yung mga information nya dito. So gayahin nyo lang to, yung ginagawa ko, kasi ito yung gagamitin natin sa pag-restore ng ating packet wifi. Dapat po is yung sa inyo po talaga details, hindi yung sa akin na sinusulat ko. Huwag nyo po itong gayahin na yung ano sa akin, yun din sa inyo. So yung serial number is nasa likod po yan ng ating packet wifi, kopyahin nyo lang. Yung wifi password andun din. Ang ating SSID andun din sa likod. Yung model po yan, yun po yung exact model A5573 CS-933. So may dalawang pass, i-download po nyo yan. Nasa description po yung download link. Extract nyo lang. So open natin itong folder na to, tapos install natin yung mga driver. Run as administrator lang para walang problema. Antayin nyo lang ma-install. Yan, tapos na. Press any key to continue. So ito namang i-enable drivers. Run as administrator din. Okay, so dito sa likod ng ating packet wifi, i-short po natin siya para ma-detect ng ating computer. So dapat pag na-insert ko tong USB cord, hindi po iilaw. So ginamit ko pang short nya is yung copper wire ng ating tawag nito internet cable. So yan, hindi po siya umilaw. So means good. Doon sa ating computer, doon sa device manager, sa port section, sa COM and LPT, dapat ma-detect ng ating computer ang ating packet wifi. So ayan, detect siya, COM6, nasa COM6 detected siya. So pwede na natin tanggalin yung copper wire na ginawa natin. Hindi na yan mapuputol, hindi na yun mawawala yung connections mula sa ating packet wifi papunta sa ating computer. So gamit kong operating system is Windows 11. So goods naman, walang problema. So doon sa ating folder na na-download, so install nyo lang. Yung password is Jerome Yalyag, nasa description din. So antayin lang natin mag-connect, mag-install yung patch ng ating open line.
Ang benefits nito is kahit magkawala-wala yung signal ng ibang network, as long as open line po ng ating packet wifi, ay magagamit po natin, at saka battery operated. So ayan, tapos na yung patch. So insert natin yung battery, tapos connect ulit natin yung ating packet wifi. So dapat ma-detect niya. So COM6, nasa COM6 pa rin. So dito sa ating pangalawang folder na download, so search lang natin, pilitin lang natin yung search icon. So automatic yan ma-detect ng ating computer, ng ating Huawei modem, packet wifi. Doon sa folder na ating download, may instruction doon na sinulat ni Mr. Jerome Lalyag. Shoutout sa iyo, boss. Salamat sa iyo sa mga files. So ito yung command na kopyahin natin. Wag lang yung kanyang mga detalye, example lang po yan. Yung kinopya natin kanina doon sa notepad, yun po yung ating ipipaste dyan. So kapihin nyo lang yung code, tapos paste nyo yung inyong mga details. So sundan nyo lang yung video. Yung sa tawag nito, sa MAC address, tanggalan niyo po yung colon. Copy lang natin para lahat para isahin natin step by step. Yung mahiling mag forward ng video, baka malito kayo. So panoorin nyo lang talaga para walang problema, para hindi tanong ng tanong. Madali lang, sundan nyo lang itong ginagawa ko. Okay, so malapit na matapos, kunti na lang. Ayan, tsaka itong ET reset, yan, tapos na. Okay, so ngayon i-reset natin yung ating packet wifi. So ayan, sa likod ng ating packet wifi may reset button po dyan. So pag ni-reset po yan, magbi-blink po yung dalawang ilaw na nasa harap. Yan. So ngayon naka-charge kasi nag-blink yung yan, nagka-red, tapos magbi-blink po yung dalawang ilaw. Yan. So reset po yan. Antayin lang natin mag-reboot. So remember guys na dito po yung naka-insert. So ayan, so connect po tayo sa ating packet wifi. Ayan. So as default, kailangan nating i-change yung ating password. So dito, admin, ano ba yung password mo? Yun yung ilalagay mo doon. So dito, next, pwede mo yung palitan. Ayan, current password, pwede mo palitan. Finish. At lalabas na po ang ating dashboard. Yan, success na. Okay, so ayan, 51566
dito po yan may signal na yung ating globe with dito SIM. Pero ang problema ay wala tayong internet. So ating gagawin, kita nyo disconnected. So, tingnan natin yung kanyang bands. Baka sa bands yung problema. Sa bands nga ba? Yung sa amin is supported is B1, band 1. All supported pero walang internet. May signal pero walang internet. So ang gagawin natin dito is doon tayo sa profile management. Maglalagay po tayo ng EPN. So doon tayo sa new profile. So yung profile name, kahit anong profile name pwede. Username, kahit anong username. Admin, sa akin admin lang yun yung ginawa ko. So sinayaan nyo lang yan. IPv4, IPv6, okay lang yan. So dito sa EPN, ito yung ita-type nyo, internet.dito.ph. Tapos yung DNS gamit ko is Google DNS. Yun daw yung pinakamabilis na DNS, sabi nila. So yan, oops, sorry, 8.8.4.4 pala. Save natin. Okay. Antayin natin mag-save. Yan, success. So tingnan natin yung dashboard. Okay, home. Balik na sa home. Ayan, may connected na. So goods na yung signal icon na din ng ating wifi. So yan, okay na guys. Meron na tayong internet. Try natin mag YouTube. Search natin ang ating channel. Sa mga hindi pa po nakapag-like and subscribe, sana po ay mag-like and subscribe po kayo. Kung meron man kayong natutunan sa ating video. Wala, okay lang. Huwag nyo lang sanang i-skip yung ads. Malaking tulong na din yun sa akin. So ayan guys, okay na yung ating pag-open line. So goods na po yun. Maraming salamat po sa panonood.